Mga ka-hoops, may nangyayaring kakaiba ngayon sa PBA. Isipin mo ito, isang import na may solid na credentials, biglang binangko sa buong fourth quarter sa kanyang debut game. Habang sa kabilang banda naman, isang dating NBA player na import ay umiscore ng 40 points sa panalo ng kanyang team, pero binabatikos pa rin ng fans at pati ng coaching staff. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Problema ba ito ng sistema? Problema ba ng imports o may mas malalim na dahilan na hindi pa sinasabi ng mga koponan? Pag-uusapan natin lahat yan ngayon, pero bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa latest PBA updates, analysis, at mga basketball stories, make sure na i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga mainit na balita sa mundo ng basketball. Salamat! Simulan na natin, usap-usapan ngayon ng mga fans ang nangyari sa San Miguel Beermen import na si Marcus Lee matapos ang kanyang debut game kontra sa Titans. Sa laban na yon, nakapagtala lamang si Lee ng 4 points, 5 rebounds, 3 assists, hindi naman masama para sa isang debut, pero ang mas ikinagulat ng fans ay ito, sa fourth quarter ng laban, hindi na siya pinasok muli ni Coach Leo Austria. Oo mga hoops, buong fourth quarter, bangko lang siya. Kaya tuloy maraming fans ang nagtatanong, may injury ba? May problema ba sa kondisyon o hindi ba nagustuhan ng coaching staff ang kanyang laro? At ang mas nakakapagtaka pa, hindi naman basta-basta ang player na ito. Si Marcus Lee ay 31 years old, 6'11 ang height. Dating NCAA Division I player mula Kentucky, undrafted noong 2018. At huling naglaro sa Taiwan at NBL sa katunayan, naging McDonald's All-American First Team pa siya noong high school at nanalo pa ng kampyonato sa NBL noong 2024. Kaya malinaw, hindi siya ordinaryong import, pero sa unang tatlong quarter ng kanyang debut, napansin ng fans ang ilang problema, halos walang outside shooting, hindi gaanong aggressive sa scoring, at hindi rin kasing liksi kumpara sa kanyang mga nakaraang liga, kaya posibleng ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Coach Leo Austria na ibabad muna siya sa bangko sa fourth quarter. Ngayon, dito nagiging mas interesting ang kwento. Ayon sa mga lumalabas na balita at usap-usapan sa basketball community, may kinakausap na raw na posibleng kapalit ang San Miguel. At hindi lang basta player, kundi isang dating NBA player. Ang pangalan, Christian Wood. Para sa mga hindi nakakakilala, si Christian Wood ay isang 6'8 versatile big man na may solid na NBA experience. Naglaro siya sa maraming NBA teams tulad ng Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Detroit Pistons, Houston Rockets, Dallas Mavericks, at Los Angeles Lakers. Isa pa sa pinaka-nakakabilib sa kanya ay ang kanyang skill set. Hindi lang siya rebounder o rim protector, mayroon din siyang outside shooting, passing ability, shot blocking, at scoring versatility. Kung mangyari man ang tandem na Christian Wood at Junmar Fajardo, siguradong magiging napakalakas ng frontline ng San Miguel. Nakita na natin dati kung gaano kaganda ang naging kombinasyon ni Junmar Fajardo at Benny Boatwright, kaya marami ang umaasa na baka ganito rin ang mangyari kung si Wood ang makuha nila. Pero hanggang ngayon, negotiation pa lamang ang nangyayari. Kaya malaking tanong pa rin, magpapalit ba ng import ang San Miguel? O bibigyan pa nila ng pagkakataon si Marcus Lee? Sa kabilang banda naman, may isa pang import na pinag-uusapan ngayon sa PBA. Ito ay ang TNT import na si Bol Bol. Sa kanilang laban kontra NLEX Road Warriors, nagpakitang gilas si Bol Bol at nagtala ng 40 points, 15 rebounds, 2 blocks, at dahil dito, nakuha ng TNT ang kanilang unang panalo sa conference. Pero kahit ganito kalakas ang kanyang performance, may napapansin pa rin ng fans. Maraming Pinoy fans ang nagsasabing parang masyadong bakaw o ball dominant si Bol Bol. Ibig sabihin, parang ayaw nitong ipasa ang bola at gusto niyang siya ang gumagawa ng lahat sa opensa. Bukod pa doon, may mga nagsasabi rin na medyo hilaw ang kanyang depensa. Sa katunayan, nauna na itong napansin ng Rain or Shine head coach na si Yeng Guiao, at sinamantala nila ito para makuha ang panalo laban sa TNT sa kanilang nakaraang laro. Pero hindi lang fans ang nakakapansin nito. Ayon sa courtside report, mismong si Coach Chot Reyes at ang TNT coaching staff ay pinagsabihan na si Bol Bol. Ang mensahe nila sa kanya ay simple, kailangan niyang matutong magtiwala sa kanyang teammates. Hindi niya kailangang gawin ang lahat kasi napapalibutan din siya ng mga talentadong local players na kayang tumulong sa kanya sa loob ng court. Kaya malaking tanong ngayon, magbabago kaya ang playing style ni Bol Bol sa mga susunod na laro? Lalo na't ang susunod nilang makakalaban ay ang San Miguel Beermen ni Junmar Fajardo.
Samantala, may isa pang team na nasa mahirap na sitwasyon ngayon, ito ay ang Magnolia Hotshots. Matapos silang matalo ng Blackwater, bumagsak ang kanilang record sa 0 hanggang 3 sa standings, at dito nagsalita si veteran guard L.A. Tenorio. Sa kanyang interview, sinabi niyang hindi ang import ang problema ng team. Sa katunayan, ginagawa raw ng kanilang import na si Nuni Omo ang kanyang trabaho. Sa unang 3 laro pa lamang, nag-average na siya ng 32.3 points, 7.3 rebounds, 6 assists, malinaw na solid ang performance ng import. Ayon kay Tenorio, kailangan ding mag-step up ng local players. Hindi raw pwedeng umasa lamang ang team sa import para manalo. Pero ayon naman sa ibang fans, hindi raw ang locals ang problema, kundi ang sistema ng team. Kaya ngayon, hati ang opinyon ng fans kung ano nga ba talaga ang dahilan ng struggles ng Magnolia. Sa ngayon, maraming katanungan ang umiikot sa PBA. Magpapalit ba ng import ang San Miguel? Magbabago kaya ang laro ni Bol Bol? At makakabangon pa kaya ang Magnolia sa kanilang winless start? Mga ka-hopes, kayo ang tanungin ko, sa tingin nyo ba? Dapat bang panatilihin ng San Miguel si Marcus Lee? O habulin nila si Christian Wood? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin yan. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita at kwento sa mundo ng basketball. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. This is Race Hoops Universe, kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng kwento sa likod ng basketball. Kita-kits sa susunod na video.